Matapos kong ibenta ang aking kumpanya sa halagang 320 milyon, nagdaos ako ng retirement party na pangarap ko'y isang tahimik na buhay. Ngunit bago pa man ako mag-toast, nakita ko ang aking manugang na naglagay ng kung anuman sa aking wine. Sukdulang pagtataksil, nang walang nakatingin, palihim kong ipinagpalit ang baso ko sa baso ng kanyang ama. Ang nangyari sa kanya pagkatapos niyan ang lubos na nagpagulat sa akin. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Malakas na humampas ang kamao ni Danilo sa lamesa de Caoba, dahilan para tumalon ang mga pinirmahang kontrata. 50 milyon, iyan ang kailangan ko at kailangan ko iyan ngayon din. Tumingala ako mula sa mga dokumentong nakakalat sa harapan ko, hawak pa rin ang panulat na ginamit ko para isuko ang 32 taon ng aking buhay at trabaho. Halos hindi pa tuyo ang tinta sa kasunduan ng pagbebenta. 320 milyon. Kalayaan, pagre-retiro isang bagong kabanata. Danilo, kabebenta ko lang ng kumpanya. Maaari na akong magretiro. Aba, perpekto yan, tay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Kasakiman, krudo, at hindi maitatagong gutom. Ngayon matutulungan mo na ang iyong anak. 50 milyon. Kailangan kong bayaran ang aking mga utang at gusto kong magsimula ng sarili kong negosyo. Si Wanda ay nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang mapagkalkulang tingin ay nagpapalit-palit kina Danilo at sa mga kontrata sa aking mesa. Bahagya siyang tumango nang sumulyap si Danilo sa kanya. Isang tahimik na senyales na muntik ko nang hindi napansin. Hindi mo man lang ako binati. Ang mga salita ay lumabas ng mas matigas kaysa sa intensyon ko. Ito ang pinakamalaking araw ng buhay ko at pumasok ka sa opisina ko na humihingi ng pera. Binabati kita ngayon. Si Danilo ay yumuko, ang kanyang mga palad ay nakapatong sa mesa. Ang 320 milyon ay kahanga-hanga. Kaya ano ang 50 milyon para sa iyo? Wala iyan. Wala? Sinimulan ko ang Benigno Tech Solutions sa mismong silid na ito noong si Danilo ay halos hindi pa naglalakad. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw, hindi nakadalo sa mga school play at baseball game. Nagtayo ng isang bagay mula sa simula habang pinalaki siya ng mag-isa matapos mamatay ang kanyang ina. Danilo, wala kang ideya kung ano ang kinakatawan ng perang ito. Kinuha ko ang mga kontrata para protektahan. Ito ang aking seguridad, ang aking pagre-retiro. Pinaghirapan ko ito. At ako ang iyong anak. Ang kanyang boses ay pumutok na parang isang teenager, bagaman 38 taong gulang na siya. May karapatan ako sa isang bagay para sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho ka sa halip na maging isang ama. Ang akusasyon ay tumama na parang malamig na tubig. Lumapit si Wanda. Ang kanyang boses ay parang pulot-pukyutan. Siguro mas kalmado nating pag-usapan ito. Iniisip lang ni Danilo na magiging kahanga-hanga kung matutulungan mo kami na makapagsimula. Magsimula. Si Danilo ay nagsisimula na sa loob ng 15 taon. Iba't ibang trabaho, iba't ibang plano, laging nangangailangan ng pera. At mula nang pakasalan si Wanda 3 taon na ang nakakaraan, ang mga pangangailangan na iyon ay lumaki ng husto. Pumunta kayo sa party bukas ng gabi. Tumayo ako, inilagay ang mga kontrata sa drawer ng aking mesa. Dalhin ninyo ang mga magulang ni Wanda. Ipagdiwang natin ng maayos. Ipaliwanag ko ang aking mga plano para sa pagre-retiro. Siguro pag-usapan kung paano ko kayo matutulungan ng responsable. Responsable? Ang tawa ni Danilo ay mapait. Ibig mong sabihin parang pautang na may mga termino at interes? Ang ibig kong sabihin ay parang pamilya na nagmamalasakit sa kinabukasan ng bawat isa. May ibinulong si Wanda sa tainga ni Danilo. Ang kanyang mukha ay tumigas. Kung hindi mo kami tutulungan ngayon, huwag mo kaming asahan sa iyong party. Inayos ni Danilo ang kanyang jacket na may matatalim at galit na galaw. At huwag mo kaming asahan para sa hapunan sa linggo o sa mga pista opisyal. Ang banta ay nakabitin sa hangin na parang usok. Pinanood ko ang aking anak na nagbago sa isang taong halos hindi ko na nakikilala. Wala na ang batang lalaki na dating umuupo sa aking kandungan sa mga late-night work session
nagtatanong tungkol sa negosyo at nangangarap na sumali sa kumpanya balang araw. Iyan ang magiging pagpili mo, hindi sa akin. Pinanatili kong matatag ang aking boses. Magsisimula ang party sa 7 now, desisyon mo iyan. Tumalikod si Danilo patungo sa pinto pagkatapos ay bumalik. Muling humampas ang kanyang kamao sa mesa, mas malakas ngayon. Tumalo ng isang tasa ng kape at natapon sa mga quarterly report. Nagkakamali ka, matanda. Kami ang pamilya mo. Mas karapat dapat kami sa perang iyon kaysa sa kung anong savings account. Inilagay ni Wanda ang kanyang kamay sa kanyang braso, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin. Halika na, mahal. Bigyan natin ng oras ang iyong ama na pag-isipan kung ano talaga ang mahalaga. Lumabas silang magkasama. Ang mga balikat ni Danilo ay matigas sa galit. Ang mga takong ni Wanda ay tumutunog sa sahig na hardwood. Narinig ko ang kanilang mga boses sa pasilyo, matalas at apurahan. Ang mga salita ni Wanda ay masyadong tahimik para marinig, ngunit ang kanyang tono ay malinaw. Planning mode. Malakas na sumara ang pinto sa harap sapat para magkalansing ang mga bintana. Sa pamamagitan ng aking office blinds, pinanood ko si Danilo na pinaharurot ang kanyang BMW nang hindi kinakailangan bago umalis sa driveway. Si Wanda ay nakaupo sa passenger seat. Ang kanyang telepono ay nakadikit na sa kanyang tainga. Umupo ako pabalik sa aking upuan, nakatingin sa mantsa ng kape na kumakalat sa financial projection na hindi ko nakakailanganin pa. 30 taon ng pagtatayo ng isang bagay na makabuluhan at ang sarili kong anak ay nakikita ito bilang walang iba, kundi isang lotto ticket na may nakasulat na pangalan niya. Ang mga kontrata ay naramdaman na mas mabigat nang muli ko itong hinila palabas. 320 milyon. Mas maraming pera kaysa sa pinangarap ko bilang isang batang ama na nagtatrabaho sa masikip na home office na ito. Si Danilo ay natutulog sa itaas sa kanyang racing car bed. Saan ako nagkamali? Kailan natutunan ng aking anak na tingnan ang pamilya bilang leverage sa halip na pag-ibig? Ang mantsa ng kape ay tumagos sa 3 layer ng report sa oras na tumigil ako sa pagtitig dito. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang inililipat ko ang mga dokumento sa tuyong lupa. Sa labas, ang mga anino ng gabi ay humaba sa damuhan kung saan dati naglalaro ng catch si Danilo kasama ang kanyang lolo. Kailan siya naging ganon ka-entitled, ganon ka mapagkalkula. Naaalala ko si Danilo noong 10 taong gulang, buong pagmamalaki na nagdadala ng aking briefcase mula sa kotse patungo sa opisina. Tay! Paglaki ko, gusto kitang tulungan na patakbuhin ang kumpanya. Ang kanyang ngiting may bungi ay ginawang sulit ang bawat 18 oras na araw. Ang batang iyon ay magiging masaya tungkol sa pagbebenta, magtatanong ng mapag-isip na tanong tungkol sa aking mga plano sa pagre-retiro, yayakapin ako bago ang lahat. Nagring ang telepono. Si Jess Ramos, ang aking matalik na kaibigan at karibal sa negosyo sa loob ng 30 taon. Lolo Ben, narinig ko ang balita, 320 milyon, ikaw na kahangahangang demonyo. Ang tawa ni Jess ay pumuno sa opisina. Ipagpapalagay ko na may pagdiriwang kabukas ng gabi sa 7 Hango. Maaari ba kayo ni Martha? Hinding-hindi ko palalampasin. Ito ay nangangailangan ng champagne, tunay na champagne. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naramdaman kong bahagyang tumatag ako. Naunawaan ng mga tunay na kaibigan ang kahalagahan ng sandaling ito. Pinanood nila akong itayo ang Benigno Tech Solutions mula sa wala. Nakaligtas sa mga tao ng kasalatan, ipinagdiwang ang bawat milestone. Ang catering company ay sumagot sa pangalawang ring. Elegant Events, ito si Susan. Ito si Lolo Ben. Kailangan ko ng lahat na perpekto para sa party bukas ng gabi. 50 bisita, cocktail at hapunan. Ang pera ay hindi issue. Kahanga-hanga, Mr. Benigno. Kami na ang humawak ng ilan sa iyong corporate event. Dapat ba kaming maghanda para sa anumang dietary restriction? Siguraduhin mo lang na mayroong maraming lahat. Ito ang pinakamahalagang pagdiriwang ng aking buhay. Pagkatapos kumpirmahin ang mga detalye kay Susan, tinawagan ko ang opisina ng aking abogado. Ang pagbebenta ay tatagal ng 30 araw upang tuluyang matapos. Ngunit ang mga kontrata ay matibay. Pagsapit ng undas, ako ay opisyal na magre-retiro at mas mayaman kaysa sa naisip ko.
Ang bahay ay naramdaman na iba nang wala ang galit na enerhiya ni Danilo na naglalason sa hangin. Mas tahimik, mas katulad ng tahanan na minahal ko sa loob ng 25 taon. Naglakad ako patungo sa kusina at nagbukas ng isang bote ng wine. Walang espesyal, isang bagay lang para markahan ang sandali ng maayos. Nag-vibrate ang aking telepono. Danilo. Hinayaan ko itong mag-ring. 2 pang tawag ang sumunod. Pagkatapos ay isang text. Tay, kailangan nating mag-usap. Mahalaga ito. Mahalaga kanino? Ang lahat ay laging mahalaga kay Danilo kapag kasangkot ang pera. Ang kanyang mga credit card bill, ang kanyang mga bayad sa kotse, ang kanyang investment scheme na hindi kailanman nagtagumpay. Ngunit, ang aking mga tagumpay, ang aking mga pangarap, hindi iyon kailanman naging sapat na apurahan para sa kanyang atensyon. Ang wine ay mas masarap kaysa sa mamahaling champagne. Kinita ko ang bawat paghigop sa pamamagitan ng mga dekada ng maingat na desisyon at kinakalkulang peligro. Gusto ni Danilo na pumasok at kunin ang isang malaking halaga na wala siyang ginawang bahagi sa paglikha. Isa pang text ang dumating. Gusto ng mga magulang ni Wanda na makilala ka bago ang party. Maaari ba kaming dumaan bandang 6 miraw bukas? Matagal akong nakatitig sa mensahe. Si Hernan at Martha Ramos, retiradong guro at may bahay mula sa probinsya. Nakilala ko sila ng 2 beses, parehong sandali lang. Mga kaaya-ayang tao, kahit na bahagyang nalulula sa mga ambisyon ng kanilang anak na babae. Alam ba nila ang tungkol sa demand ni Danilo? Sila ba ay bahagi ng anumang estratehiya na ini-o-orkestra ni Wanda? Ang aking refleksyon ay nakatitig pabalik mula sa bintana ng kusina. Mukhang mas matanda kaysa sa naramdaman ko. 63 taong gulang. Sa wakas ay matagumpay na sapat upang tamasahin ang buhay. At ang tanging anak ko ay nakikita ako bilang isang ATM machine. Ang bote ng wine ay kalahating laman nang magdesisyon ako. Ang party bukas ay magaganap ng eksakto tulad ng binalak. Ang mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa aking tagumpay ay magdiriwang kasama ko. Kung pinili ni Danilo na manatili sa malayo, iyon ay magbubunyag ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanyang mga prioridad. Pinatay ko ang ilaw sa kusina at nagtungo sa itaas. Sa aking silid-tulugan, kinuha ko ang guest list na pinagtatrabahuhan ko buong linggo. 28 ang kumpirmadong dadalo. Mga taong sumuporta sa Benigno Tech Solutions sa mabuti at masamang panahon. Mga taong nakakaunawa kung ano talaga ang ibig sabihin ng 30 taon ng dedikasyon. Ang pangalan ni Danilo ay wala sa listahan na iyon. Hindi ko ito idinagdag dahil inakala ko na ang pamilya ay automatikong darating. Siguro oras na para tumigil sa pag-aakala ng anuman tungkol sa aking anak. Ang family photo ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa dapat nang itinaas ko ito mula sa mantel. Si Danilo noong 10 taong gulang, ang ngiting may bungi ay umaabot mula tainga hanggang tainga, nakatayo sa tabi ko sa King Technologies ribbon cutting ceremony para sa aming unang tunay na gusali ng opisina. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa aking mas malaking kamay ng may ganap na tiwala. Ang pagsamba sa bayani ay nagniningning sa kanyang mga mata. Umupo ako sa aking leather armchair. Pinag-aaralan ang inosenteng mukha na iyon. Kailan naging karapatan ang paghanga? Kailan nagbago ang pag-ibig sa transaksyon? Ang sagot ay dumating ng may hindi komportable na kaliwanagan. Wanda. Hindi ganap na patas, marahil. Nagpakita si Danilo ng mga palatandaan ng pagiging iritable bago siya makilala. Ang paglipat-lipat ng trabaho, ang mga get-rich-quick scheme, ang unti-unting paglayo mula sa mga tradisyon ng pamilya. Ngunit si Wanda ay nagkristalisa ng mga tendensyang iyon sa matalas na ambisyon. Naalala ko ang kanilang kasal 3 taon na ang nakakaraan. Si Danilo ay kinakabahan ngunit tunay na masaya. Si Wanda nakamamangha sa puting silk ay tila perpekto para sa kanya. Matalino, articulate, ambisyoso. Sa panahon ng reception, lumapit siya sa akin na may champagne flute at isang mapagkalkulang ngiti. Sana alam mo kung gaano kakaswerte na mayroon kang Danilo, sabi niya. Magagawa niya ang mga kamangha-manghang bagay sa tamang suporta. Ang tamang suporta. Code para sa pera na pagtanto ko ngayon. Sa loob ng 6 na buwan ng kasal, ang mga kahilingan sa pananalapi ni Danilo ay dumoble.
Mas magandang apartment, mas bagong kotse, mga pagkakataon sa pamumuhunan na tila laging nangangailangan ng agarang salapi. Ang impluensya ni Wanda ay nakabalot sa kanya na parang mamahaling pabango, nakalalasing at imposibleng balewalain. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko ng hindi tinitingnan ng caller ID. Tay. Ang boses ni Danilo ay walang dalang agresibong gilid ng kanina. Tingnan mo, siguro nagkamali tayo ng pagtayo kanina. Siguro. Excited lang ako sa tagumpay mo. Minsan masama akong magpahayag ng mga bagay. Isang paghinto. Iniisip ni Wanda na dapat tayong umupo bukas bago ang party. Ang kanyang mga magulang ay nagmamaneho para lang makilala ka ng maayos. Iniisip ni Wanda, iniisip ni Danilo, ang pagkakaiba ay mahalaga. Ang mga Ramos ay maligayang pagdating bukas ng gabi, sabi ko ng maingat. Kasama ang lahat ng iba pa na nagdiriwang ng milestone na ito. Pero Tay, kailangan talaga nating pag-usapan ang sitwasyon sa pananalapi ng pribado muna bilang isang pamilya. Sitwasyon sa pananalapi? Na para bang ang aking pagpaplano sa pagre-retiro ay emergency nila. Danilo, hindi ko natatalakayin ang pera sa iyo hanggat hindi ka nagpapakita ng ilang pangunahing respeto para sa kung ano ang nagawa ko. Ang mga salita ay lumabas ng mas matalas kaysa sa inilaan, ngunit hindi ko ito pinalambot. Ang pagbati ay magiging isang magandang simula. Binati kita. Hindi humingi ka ng bayad, napakaibang bagay. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin. Sa wakas, bumuntong hininga si Danilo. Sige. Pagbati sa pagbebenta mo ng kumpanya, Tay, ipinagmamalaki ko ang iyong itinayo. Ang mga salita ay tila inensayo, marahil ay tinuruan ni Wanda. Ngunit narinig ko ang isang bagay na tunay sa ilalim. Marahil isang bakas ng batang lalaki na dating nagdadala sa akin ng mga crayon drawing ng mga gusali ng opisina. Salamat. Mas mahalaga iyan kaysa sa alam mo. Bahagya kong pinalambot ang aking tono. Magsisimula ang party sa 7 Nero. Mga cocktail sa sala. Hapunan sa 8 Nero. Magbihis ng maayos. Mahalaga ito sa akin. Nandoon kami. Isa pang paghinto. Tay, humihingi talaga ako ng paumanhin sa kanina. Ang usapang pera. Hindi iyon kung paano ko nilayon na hawakan ang mga bagay. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naramdaman kong maingat akong optimistiko. Siguro si Danilo ay makakapaghiwalay sa kanyang sarili mula sa impluensya ni Wanda ng sapat na upang magdiwang ng naaangkop. Siguro ang mga ugnayan ng pamilya ay malalampasan ang kasakiman sa pananalapi. Naglakad ako patungo sa kusina at tiningnan ang aking mga paghahanda sa party. Kinumpirma ni Susan mula sa Elegant Events ang lahat. Bartender, server, chef, pati na rin mga bulaklak para sa mga mesa. 47 na tao na ngayon ang nagkumpirma ng pagdalo, mas marami kaysa sa inaasahan ko. Ang wine cellar ay nagbunga ng mga kayamanan na iniipon ko para sa mga espesyal na okasyon. Isang 1982 Bordeaux mula sa taon na isinama ko ang Benigno Tech Solutions. Champagne mula sa France, hindi ang lokal na bagay. Ang gabing ito ay nangangailangan ng pinakamahusay na lahat. Sa aking study, inayos ko ang mga sale contract sa isang leather portfolio. Ang ilang bisita ay gugustuhin na makita ang aktwal na mga dokumento, maunawaan ang saklaw ng aking nagawa. Ang 320 milyon ay kumakatawan sa higit pa sa pera. Ito ay pagpapatunay ng bawat peligro na kinuha, bawat sakripisyo na ginawa. Ang grandfather clock ay tumunog ng 9 na beses. Malapit na akong kailangang magpahinga, maghanda para sa pagdiriwang bukas. Ngunit una, gusto kong tikman ang sandaling ito ng tahimik na tagumpay. Sa labas ng aking bintana, ang kapitbahayan ay nanirahan sa mga gawain sa gabi. Ang mga ilaw ng porch ay kumikislap. Ang mga screen ng telebisyon ay nagniningning sa likod ng mga kurtina. Normal na pamilya na namumuhay ng normal na buhay, marahil ay hindi kailanman nangangarap ng uri ng tagumpay na nagawa ko. Gayunpaman, narito ako, nakaupo ng mag-isa sa aking tagumpay,
Nagtataka kung bakit ang tagumpay ay naramdaman na walang laman kapag ang tanging anak mo ay nakikita ito bilang oportunidad sa halip na tagumpay. Bukas sasabihin ang kwento. Si Danilo ay maaalala kung paano maging aking anak o sa wakas ay maiintindihan ko na ang ilang relasyon ay hindi mapipilit. Ang mga kontrata ay naramdaman na mainit sa ilalim ng aking mga daliri habang isinasara ko ang portfolio. 320 milyon, kalayaan, independensya, ang kapangyarihan na pumili kung sino ang karapat-dapat sa aking pagiging mapagbigay at kung sino ang nagbunyag na ng kanilang tunay na kalikasan. Sa unang pagkakataon sa buong araw, ngumiti ako ng walang pag-aalinlangan. Ang alarm ay nagpabangon sa akin sa 8:30 ng eksakto. Sabado ng umaga, ang sikat ng araw ay naglalagos sa mga kurtina ng silid-tulugan na nangangako ng perpektong panahon para sa pagdiriwang ngayong gabi. Ang una kong naisip ay hindi tungkol sa tawag ng paumanhin ni Danilo. Ito ay tungkol sa 27 kumpirmadong bisita na nararapat sa isang hindi malilimutang gabi. Nagtimpla ng kape, inilatag ko ang aking sulat kamay na checklist sa mesa ng kusina. Mga bulaklak mula sa Millfield Gardens, pagpili ng wine mula sa Romanos Fine Spirits, sariwang oysters at imported cheeses mula sa Delocqua Delicats. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. Ang hangin sa umaga ay naramdaman na sariwa laban sa aking mukha habang nagmamaneho ako patungo sa downtown. Unang stop Romanos, kung saan si Ginoo Ramos mismo ang bumati sa akin sa pinto. Mr. Benigno, narinig ko ang tungkol sa iyong malaking pagbebenta. Pagbati. Ang kanyang tunay na sigasig ay nagpainit sa akin ng mas matindi kaysa sa pinalamig ako ng drama ng pamilya kahapon. Ginoo Ramos, kailangan ko ang iyong pinakamahusay na bote para sa pagdiriwang ng pagre-retiro ngayong gabi. Tiningnan ko ang kanyang premium section na may bagong mga mata. Ang pera ay hindi na isang hadlang. Ito ay isang tool para sa paglikha ng kagalakan. Ang presyo ay talagang hindi issue. Sinusuportahan ako ng aking mga kaibigan sa loob ng 30 taon. Nararapat sila sa champagne na nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa karamihan ng mga kotse. 2 case ng Dom Pinon, 1996. 4 na bote ng Champto Margo, 1995. Niload ni Ginoo Ramos ang aking trunk na parabang naghahawak siya ng crown jewels. 300,000 na ginastos sa loob ng 20 minuto at naramdaman kong mas magaan sa bawat pagbili. Ang Delocqua Delicatessen ay nalula sa aking mga pandama. Aged parmesan, sariwang herbs, smoked salmon na inayos na parang artwork. Ang may-ari si Marcel ay personal na pumili ng bawat item habang nagkukwento ng mga sikat na pagdiriwang na kanyang na-cater. Pagre-retiro pagkatapos magtayo ng isang imperyo, ito ay nangangailangan ng aming pinakamahusay na lahat. Pagbalik sa bahay, nakita ko ang controlled chaos. Ang catering team ni Susan ay binago ang aking terrace sa isang bagay mula sa isang magazine spread. Ang mga puting linen ay nakalagay sa mga mesa na kumikinang sa mga kristal na baso. Ang malambot na ilaw ay umikot sa mga garden trellises. Ang sound system ay nagpatugtog ng jazz sa volume ng usapan. Mr. Benigno, kailangan namin ng iyong pag-apruba sa appetizer arrangement. Si Sarah, ang assistant ni Susan, ay nag-gestured patungo sa mga artistikong display ng pagkain na mukhang napakaganda upang kainin. Tinikman ko ang lahat. Crab cakes na may banayad na pampalasa, chocolate-dipped strawberries na sumabog sa tamis. Ang bawat kagat ay kumakatawan sa mga taon ng sakripisyo na, sa wakas, ay nagbabayad ng dibidendo ng purong kasiyahan. Perpekto, talagang perpekto. Ang aking mga kamay ay nanatiling abala sa pag-aayos ng mga personal na touch na hindi maibibigay ng team ni Susan. Mga larawan ng pamilya na madiskarteng inilagay kung saan makikita ng mga bisita ang aking paglalakbay mula sa batang ama hanggang sa matagumpay na negosyante. Ang mga pinirmahang kontrata ay ipinakita sa aking study para sa sinumang mausisa tungkol sa aktwal na mga termino ng deal. Ang hapon ay lumipas sa isang produktibong blur. Sinubukan ang sound system, check. Inayos ang ilaw para sa golden hour ambience, check. Ang banyo ay may stocked na premium soap at tuwalya, check. Ang bawat detalye ay mahalaga dahil pinatunayan ngayong gabi.
na ang tagumpay ay nangangahulugang higit pa sa pera sa bangko. Sa Fuarman, tumayo ako sa aking teras. Sinuri ang pagbabago. Ang mga eleganteng mesa ay naghihintay para sa mga animated na pag-uusap. Ang bar ay nagniningning sa premium spirits. Ang malambot na musika ay umikot sa mga speaker na nakatago sa gitna ng mga bulaklak. Ito ang maaring bilhin ng 320 milyon. Hindi lamang seguridad sa pananalapi, ngunit ang kapangyarihan na lumikha ng kagandahan upang tipunin ang mga taong mahalaga, upang ipagdiwang ang tagumpay ng may estilo at kagandahan. Humiling si Danilo ng 50 milyon para sa personal na utang, ngunit ito ay nagpakita kung paano dapat gamitin ang yaman ng may layunin, ng may pasasalamat, ng may kagalakan na ibinahagi sa mga taong kumita ng kanilang lugar sa mesa sa pamamagitan ng katapatan at tunay na pagmamahal. Tiningnan ko ang aking relo. 3 oras bago dumating ang unang bisita. Oras para sa shower, sariwang damit, at panghuling paghahanda para sa gabi na magmamarka ng aking paglipat mula sa negosyante tungo sa gentleman of leisure. Ang mga kontrata ay nakaupo sa kanilang leather portfolio, naghihintay na ibahagi sa mga kaibigan na makakaunawa sa kanilang kahalagahan, hindi bilang mga lottery ticket na humihingi ng agarang bayad, ngunit bilang patunay na ang mga pangarap na hinabol ng may determinasyon ay talagang matutupad. Ang unang tunog ng doorbell ay natagpuan ako na nag-aayos ng aking kurbata sa salamin sa pasilyo. Malalim na paghinga. Ito na, ang pagdiriwang na pinangarap ko sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng frosted glass, nakita ko sina Jess at Martha Ramos na naghihintay sa porch. Lolo Ben! Ang yakap ni Jess ay halos binuhat ako. Ikaw nakahangahangang demonyo. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa mo ang pagbebenta na iyan. Ang mainit ng ngiti ni Martha ay nagdala ng 30 na taon ng pagkakaibigan. Ang bahay ay mukhang napakaganda. Ginawa mo ang lahat. Ang pagdadala sa kanila sa aking nabagong tahanan ay naramdaman na parang ipinapakita ang isang obra maestra. Ang teres ay nakakuha ng hininga ng pagpapahalaga. Kandila na sumasayaw sa kristal, mga bulaklak na nagpabango sa hangin ng gabi, jazz na umaagos mula sa mga nakatagong speaker. Ang pinakamahusay na champagne ni Ginoo Ramos ay humihingi ng tamang toast mamaya, inihayag ko. Nag-gestured patungo sa bar kung saan naghihintay ang Dom Perignon sa silver buckets. Sa loob ng ilang minuto, mas maraming kotse ang pumuno sa aking driveway. Si Frank Lopez mula sa bangko, matalas pa rin sa 72. Si Dr. Sarah Cruz, na nagpanatili sa akin na malusog sa pamamagitan ng hindi mabilang na stressful deal. Ang aking mga kapitbahay, ang mga Castellis, na nanood sa Benigno Tech Solutions na lumago mula sa garahe startup hanggang sa acquisition target. 320 milyon, mahinang sumipol si Frank. Naalala mo ba noong hindi ka makapag-qualify para sa 50,000 line of credit? Kinita mo ang bawat sentimo, Sarah added. Tumatanggap ng champagne mula sa circulating server? Ang mga 18 na oras na araw na iyon ay sa wakas ay nagbayad ng dibidendo. Ang bawat pagdating ay nagdala ng sariwang alon ng pagbati. Ang mga kwento ay lumitaw. Late nights nang tumawag ako sa mga kaibigan para sa payo, mga pagdiriwang ng mas maliit na tagumpay sa daan, mga pakikiramay sa panahon ng kasalatan nang ang tagumpay ay tila imposible. Ang mga Richardsons, mula sa 3 bahay, pababa ay lumapit ng may tunay na small town pride. Palagi naming alam na magiging malaki ka, Lolo Ben. Ikaw ay naging inspirasyon sa aming kapitbahayan. Ang aming mga anak ay pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa computer camp na inisponsor mo sa kanilang paaralan, dagdag ni Ginang Richardson. Hindi mo kailanman nakalimutan na magbigay pabalik. Ang komentong iyon ay masarap na tumama. Nagbigay ako pabalik. Mga scholarship, programa sa komunidad, tahimik na tulong para sa mga pamilya na nahaharap sa kahirapan. Tunay na pagkabukas palad batay sa tunay na koneksyon, hindi hiniling na mga handout mula sa mga entitled na kamag-anak. Sa 6:30, 28 bisita ang nagpalipat-lipat sa pagitan ng teras at hardin. Ang mga pag-uusap ay umagos na parang pinong wine.
mga plano sa pagre-retiro, mga pangarap sa paglalakbay, mga estratehiya sa pamumuhunan. Naunawaan ng mga taong ito na ang yaman ay nagdadala ng responsibilidad kasama ng pribilehiyo. Ang timing ng pagbebenta ay napakatalino, sabi ni Mike Torres, ang aking dating abogado. Ang mga kondisyon sa merkado ay hindi maaaring maging mas paborable. Purong swerte, tumanggi ako, bagaman alam naming dalawa ang mas mahusay. 30 taon ng maingat na pagpoposisyon, strategic partnership, at kinakalkulang peligro ang lumikha ng oportunidad na maaaring paboran ng swerte. Ang catering staff ay gumalaw ng walang putol sa gitna ng karamihan, tinitiyak na ang mga baso ay nanatiling puno at ang mga appetizer plate ay patuloy na napuno. Ang bawat detalye ay nag-click sa lugar ng eksakto tulad ng binalak. Ito ay kung paano dapat ipagdiwang ang tagumpay nang may pasasalamat, dignidad at mga taong sumuporta sa paglalakbay. Nakatayo malapit sa garden fountain, nanonood ng mga animated na mukha na nagniningning sa liwanag ng kandila, naramdaman ko ang kumpletong kasiyahan. Pinahahalagahan ng mga tunay na kaibigan ang pagsisikap kaysa sa entitlement. Ipinagdiriwang nila ang tagumpay sa halip na humingi ng mga bahagi. Naunawaan nila na ang respeto ay kinikita sa pamamagitan ng karakter, hindi minana sa pamamagitan ng DNA. Lumapit si Martha Ramos na may alam na mga mata. Mukha kang mas masaya kaysa sa nakita ko sa iyo sa loob ng maraming taon, Lolo Ben. Ang pagreretiro ay nababagay na sa akin. Itinaas ko ang aking baso patungo sa pagtitipon, napapalibutan ng mga taong mahalaga. Ang magic ng gabi ay nagtatayo patungo sa aking binalak na toast, isang sandali upang kilalanin ang lahat ng nag-ambag sa tagumpay na ito. Ngunit una, gusto kong tikman ang perpektong eksena na ito. Eleganteng setting, makabuluhang pag-uusap, tunay na pagmamahal na pumupuno sa hangin na parang mamahaling pabango. Pagkatapos, ang mga headlight ay humawi sa aking driveway. Isang pamilyar na BMW ang pumasok sa huling parking space. Ang aking kamay ay humigpit sa champagne flute habang lumabas si Danilo mula sa driver's side, sinundan ni Wanda sa isang eleganteng itim na damit. Mula sa likod na upuan ay dumating ang dalawang mas matandang figura, ang kanyang mga magulang, nagbihis ng may paggalang para sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang isang pagdiriwang ng pamilya. "Excuse me," bulong ko kay Martha, inilagay ang aking baso ng may maingat na kontrol. Naglalakad patungo sa aking pinto sa harap, nahuli ko ang mga fragment ng pag-uusap sa party na umaagos sa likod ko. Mainit na tawa, pag-clink ng mga baso, ang komportabling tunog ng tunay na pagdiriwang. Si Danilo ay nakatayo sa aking porch na may practiced humility, si Wanda sa tabi niya na may hawak na maliit na wrap box. "Tay." Ang boses ni Danilo ay walang dalang agresibong demand ng kahapon. "May utang ako sa iyo ng napakalaking paumanhin para sa pag-uugali kahapon." Lumapit si Hernan Ramos, kulay pilak ang buhok at marangal sa kanyang pinakamahusay na suit. "Lolo Ben, pagbati sa iyong nararapat na pagreretiro." Sinabi sa amin ni Danilo ang tungkol sa kahanga-hangang pagdiriwang na ito. "Lubos kaming nagpapasalamat na isinama mo kami," dagdag ni Martha. Ang init ng kanyang lola ay agad na tunay. "Palagi ka nang mapagbigay sa aming pamilya." Ngunit ang aking atensyon ay nanatiling nakatuon kay Danilo. Ang kanyang mga mata ay nakilala ang akin ng direkta, isang bagay na hindi nangyari sa panahon ng demand ng pera kahapon. Ako ay ganap na wala sa linya. Ang mga salita ni Danilo ay tila ininsayo, ngunit naramdaman na tapat. "Ang tagumpay mo ay dapat ipagdiwang, hindi pagsamantalahan. Ako ay nasa ilalim ng matinding stress sa trabaho, ngunit iyon ay walang dahilan para sa aking pag-uugali sa iyo." Lumapit si Wanda, ang kanyang ngiti ay perpektong nakalibrate. "Lolo Ben, masama ang pakiramdam ni Danilo buong gabi tungkol sa kung paano siya nakipag-usap sa iyo. Nagdala kami ng isang maliit na regalo upang ipakita ang aming pagpapahalaga sa pagsasama mo sa amin ngayong gabi." Ang wrap box ay naramdaman na malaki sa aking mga kamay, mamahaling timbang na nagmumungkahi ng mapag-isip na pagpili sa halip na last-minute guilt purchase.
Nagtayo ka ng isang bagay na hindi ka panipaniwala sa loob ng 30 taon, patuloy ni Danilo. Ipinagmamalaki ko na maging anak mo at dapat ko itong sinabi muna kahapon sa halip na. Nag-gestured siya nang walang magawa sa halip na kung ano ang sinabi ko. Nakatayo doon sa aking pinto, napapalibutan ng mga tunog ng mga kaibigan na nagdiriwang ng aking tagumpay. Naramdaman ko ang matatalim na gilid ng sakit kahapon na nagsisimulang lumambot. Siguro si Danilo ay makakapaghiwalay sa kanyang sarili mula sa anumang pressure na nagdulot ng kanyang desperadong demand. Siguro ang mga relasyon ng pamilya ay makakaligtas sa stress sa pananalapi. Salamat sa pagdating. Tumabi ako, nag-gestured sa kanila sa aking nabagong tahanan. Nagsisimula pa lang ang party. Si Hernan ay sumipol ng may pagpapahalaga sa eleganteng setup. Hindi nagpapalaki si Danilo tungkol sa iyong magandang tahanan. Ito ay kahanga-hanga. Ang pagdadala sa kanila patungo sa terrace, naramdaman ko ang maingat na optimismo na pumapalit sa pagkabigo kahapon. Marahil si Danilo ay gumugol ng gabi na nagre-reflect sa kanyang pag-uugali. Marahil ay pinayuhan ni Wanda ang pasensya kaysa sa agarang kasiyahan. Marahil ang gabing ito ay maaaring magtulay sa agwat na pinunit kahapon. Lolo Ben, ang iyong mga dekorasyon ay talagang nakamamangha. Ang mga papuri ni Wanda ay tila tunay habang sinuri niya ang mga mesang may kandila at mga flower arrangement. Anong kamangha-manghang paraan upang ipagdiwang ang iyong tagumpay? Ang aking mga kaibigan ay tinanggap ang mga pagdating ng pamilya ng may tipikal na init. Si Jess Ramos ay nakipagkamay ng may sigasig kay Hernan, agad na sumisid sa pag-uusap tungkol sa mga karera sa pagtuturo. Si Martha ay nakikipag-ugnayan sa aking sa animated na talakayan tungkol sa mga diskarte sa paghahardin. Lahat gusto kong ipakilala sa inyo ang aking anak na si Danilo at ang kanyang asawang si Wanda, kasama ang mga magulang ni Wanda, sina Hernan at Martha Ramos. Ang pagpapakilala ay naramdaman na natural, nagpapagaling, ng ilang hindi nakikitang sugat mula sa komprontasyon kahapon. Si Danilo ay gumalaw sa pamamagitan ng mga pagpapakilala ng may tunay na kagandahan, nagtatanong ng mapag-isip na tanong tungkol sa aking mga pagkakaibigan at relasyon sa negosyo. Walang banggit tungkol sa pera, walang mga pahiwatig tungkol sa mga inaasahan sa pananalapi, isang anak lamang na lumilitaw na ipinagmamalaki ang mga tagumpay ng kanyang ama. Ang iyong ama ay naging inspirasyon sa aming buong komunidad, mainit na sinabi ni Ginang Richardson kay Danilo. Hindi niya kailanman nakalimutan na tulungan ng iba kahit na nagtatayo ng kanyang sariling tagumpay. Iyan mismo ang tunog ni tatay, sagot ni Danilo, sumusulyap sa akin ng may mukhang tunay na paghanga. Si Wanda ay nagposisyon sa sarili malapit sa bar, nag-charming sa catering staff habang nag-aalok na tumulong sa pag-refresh ng mga inumin. Ang kanyang mga kasanayan sa lipunan ay humanga maging sa aking pinakamapanuri na mga kaibigan. Nagtanong siya ng matatalinong tanong tungkol sa pagpaplano ng pagre-retiro, nagpakita ng tunay na interes sa mga kwento ng pamilya, naglaro ng perpektong supportive daughter-in-law. Dapat tayong magdagdag ng mga upuan para sa pamilya, sinabi ko sa assistant ni Susan na mabilis na nag-ayos ng karagdagang upuan sa pangunahing mesa. Ang party atmosphere ay nagbago ng banayad sa pagsasama ng pamilya, mas kumpleto sa ilang paraan na parang ang pagdiriwang ay naghihintay para sa mga huling piraso na ito. Ang mga kwento ng pagtuturo ni Hernan ay nag-aliw sa grupo. Ang tahimik na karunungan ni Martha ay pumuri sa mas assertive na personalidad ng perpekto. Nakatayo pabalik malapit sa garden fountain, pinanood ko ang perpektong eksena na ito na nagbubukas. Ang mga kaibigan at pamilya ay natural na nagmimingel, makabuluhang pag-uusap na umaagos sa pagitan ng mga henerasyon. Ang aking tagumpay ay ipinagdiwang ng lahat ng mahalaga. Ito mismo ang inaasahan ko, bulong ko sa sarili. Nanonood kay Danilo na tumawa ng tunay sa isa sa mga anekdota ng negosyo ni Jess. Siguro ang salungatan kahapon ay kinakailangan, isang paglilinis ng hangin bago ang tunay na pagkakasundo. Siguro ang mga ugnayan ng pamilya ay mas malakas kaysa sa panandaliang kasakiman. Ang pagdadala kina Danilo at sa kanyang pamilya patungo sa pangunahing seating area ay naramdaman na parang pagkumpleto ng isang perpektong larawan.
Si Hernan ay agad na nakakonekta kay Dr. Cruz sa mga shared story tungkol sa career transition, habang si Martha ay nag-charm sa mga Castellis sa mga tanong tungkol sa kanilang hardin ng rosas. Tay, dapat mong sabihin sa lahat ang tungkol sa European River Cruise na pinaplano mo. Ang sigasig ni Danilo ay tila tunay na nakakahawa habang tumutulong siya na i-refresh ang mga inumin para sa mga kalapit na bisita. Ang mungkahi ay nag-spark ng agarang interes. Yumuko si Jess sa kanyang katangiang ngiti. Lolo Ben, palagi mong sinabi na makikita mo ang Scottish Highlands kapag nagretiro ka. Unang stop pagkatapos ng pagbebenta ay tuluyang matapos, kinumpirma ko, tumatanggap ng sariwang baso ng wine mula kay Danilo. Scotland, pagkatapos ay Ireland. Siguro makikipagsapalaran sa Scandinavia. 30 taon ng 12 oras na araw ang nagbigay sa iyo ng bawat milya ng adventure na iyon, mainit na idinagdag ni Sarah. Si Wanda ay gumalaw ng may kagandahan sa pagitan ng mga grupo ng bisita. Ang kanyang mga kasanayan sa lipunan ay humanga maging sa aking pinakamapanuri na mga kaibigan. Nagtanong siya ng matatalinong tanong tungkol sa aking mga relasyon sa negosyo. Nagpakita ng tunay na interes sa mga talakayan sa pagpaplano ng pagre-retiro. Naglaro ng perpektong supportive daughter-in-law role. Sarah, marami nang sinabi sa amin si Lolo Ben tungkol sa inyong pagkakaibigan sa paglipas ng mga taon, sabi ni Wanda. Umupo sa tabi ng doktor. Si Danilo at ako ay labis na nagpapasalamat na maging bahagi ng pagdiriwang na ito ngayong gabi. Ang mga pagdiriwang ng pamilya ang pinakamahusay na uri, sagot ni Sarah. Ito mismo kung paano dapat igalang ang tagumpay sa mga taong pinakamahalaga. Nahuli ni Danilo ang aking mata sa buong teras at bahagyang itinaas ang kanyang baso. Ang salute ng isang anak sa tagumpay ng kanyang ama. Ang gesture ay nagtanggal ng mga nakatagong anino mula sa komprontasyon kahapon. Anumang stress na nagdulot ng kanyang desperadong demand sa pera ay tila nalutas sa pamamagitan ng tunay na pagkakasundo ngayong gabi. Hindi ako makapaniwala na muntik na akong makaligtaan na ipagdiwang ang hindi kapani-paniwalang tagumpay na ito. Sinabi ni Danilo kay Jess sa panahon ng isang pag-uusap tungkol sa estratehiya ng negosyo. Itinayo ng aking ama ang kumpanyang ito mula sa wala. Purong determinasyon at pananaw. Ang pagmamalaki sa kanyang boses ay naramdaman na tunay. Hindi ang kinakalkulang papuri mula kahapon, ngunit tunay na paghanga para sa aking nagawa. Siguro tinulungan siya ni Wanda na magkaroon ng pananaw sa mga prioridad ng pamilya kumpara sa pressure sa pananalapi. Itinaas ni Hernan ang kanyang wine glass patungo sa akin. Lolo Ben, 35 taon ng pagtuturo ay nagpakita sa akin kung ano ang hitsura ng dedikasyon. Ngunit ang pagtatayo ng isang kumpanya mula sa simula, iyan ay kapansin-pansing katatagan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paniniwala na ito ay gagana kapag sinabi ng lahat na ang technology consulting ay masyadong mapagkumpetensya, I reflected. Ang pagtitiyaga ay nagbabayad ng dibidendo, ngunit tumatagal ng mga dekada upang makita ang mga resulta. Si Martha ay tumango ng mapag-isip. Palaging sinabi ni Wanda na, ikaw ay isang inspirasyon. Nagtatrabaho ng husto habang pinalaki si Danilo ng mag-isa pagkatapos pumanaw ang iyong asawa. Ang komento ay humipo ng isang bagay na malalim. Naunawaan ng mga taong ito ang sakripisyo sa mga paraan na tila nakalimutan ni Danilo kahapon. Ang gabing ito ay naramdaman na parang pagpapatunay na ang aking mga pagpili ay tama. Ang pamilya at mga kaibigan ay kinikilala ang pagsisikap kaysa sa entitlement. Ang terrace setup na ito ay talagang nakamamangha. Pinuri ni Wanda, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa eleganteng arrangement. Mayroon kang ganoong sopistikadong panlasa. Ang catering team ni Susan ang nararapat sa kredito, I admitted. Bagaman nagpilit ako sa mga personal na touch, mga larawan ng pamilya, ang pagpili ng wine, mga bulaklak mula sa paboritong tindahan ng aking ina. Ang mga detalye ay mahalaga para sa mga okasyon na tulad nito, sumang-ayon si Wanda. Ang mga alaala ay dapat maging maganda. Habang lumalalim ang takip-silim, ang mga ilaw sa hardin ay nagsimulang kumislap na parang nakunan na mga bituin. Naabot ng party ang perpektong ritmo kung saan ang mga pag-uusap ay umagos ng natural,
Ang tawa ay naglagay ng tuldok sa mga kwento, at ang lahat ay tila tunay na kontento. Ito mismo ang aking naisip nang pinaplano ko ang pagdiriwang ngayong gabi. Si Danilo ay gumalaw sa pagitan ng mga grupo ng walang kahirapan, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa aking pagiging mapagbigay sa paglipas ng mga taon. Nagpapahayag ng pasasalamat para sa mga aral na natutunan sa kanyang pagkabata. Ang anak na naaalala ko mula sa mas masayang panahon ay bumalik, pinapalitan ang galit na estranghero kahapon. Ang iyong ama ay nag-sponsor ng computer camp para sa mga underprivileged na bata tuwing tag-init, sinabi ni Danilo sa mga Richardsons. Tumulong ako noong sapat na akong matanda. Hindi niya kailanman ipinapubliko, naniniwala lang na ang edukasyon sa teknolohiya ay maaaring magbago ng buhay. Ang mga sandaling iyon ay nagpaalala sa akin kung bakit ang pagkakasundo ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pera. Si Danilo ay maaaring naging bahagi ng tagumpay na ito sa lahat ng panahon kung pinili niya ang pasensya kaysa sa agarang kasiyahan. Ang aking telepono ay nag-buzz nang may pilit laban sa aking dibdib. Ang caller ID ay nagpakita ng numero ng opisina ng aking abogado. Marahil ay panghuling detalye tungkol sa mga pamamaraan ng pagsasara sa Lunes. Excuse me, lahat, inihayag ko. Sumusulyap sa perpektong eksena ng party. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito tungkol sa ilang detalye ng pagsasara. Pakiusap ay patuloy na mag-enjoy. Naglalakad sa French doors sa aking sala. Idiniin ko ang telepono sa aking tainga habang ipinoposisyon ang sarili sa malaking bintana na nakatanaw sa terrace. Ang tumawag ay si Attorney Hilario, ang aking abogado sa pagsasara na may mga huling minuto na tanong sa dokumentasyon. Lolo Ben, paumanhin sa pag-istorbo sa iyong pagdiriwang, ngunit kailangan ng bank ng mamimili ng kumpirmasyon sa wire transfer timing. Oo naman, Attorney Hilario. Ang Lunes ng umaga ay perpektong gumagana para sa panghuling transfer. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita ko ang aking mga bisita na nagpapatuloy sa kanilang mga animated na pag-uusap. Ang party ay umaagos ng maganda nang wala ako. Ang dokumentasyon ay na-file na sa estado at ang transition team ay magsisimula sa Martes. Napakakinis na proseso sa pangkalahatan. Si Danilo ay nakikipag-ugnayan kina Jess at Frank sa kung ano ang mukhang seryosong talakayan sa negosyo. Ang kanyang mga kamay ay nag-gestured ng may sigasig. Maging mula sa distansya na ito, nakikita ko ang respeto sa kanilang mga mukha habang nagsasalita siya tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Pinahahalagahan ko na personal mong hinahawakan ang mga huling detalyeng ito at Attorney Hilario. Ang pagbebenta na ito ay nangangahulugang lahat para sa aking mga plano sa pagre-retiro. Si Wanda ay gumalaw ng kaswal patungo sa drink refreshment area, lumilitaw na tumutulong na mapanatili ang mga tungkulin sa pag-host na pansamantala kong iniwan. Ganong pagiging mapag-isip. Pinapatunayan niya ang sarili bilang ang perpektong manugang na inasahan kong makikita ni Danilo. Ang mamimili ay humanga sa iyong operational documentation. Tiwala sila tungkol sa transition. May nahuli sa aking peripheral vision. Si Wanda ay huminto sa tabi ng drink table. Ang kanyang likod ay nakaharap sa karamihan ng mga bisita. Ang kanyang kamay ay gumalaw sa kanyang bulsa, kumukuha ng isang bagay na maliit. Mahusay na balita iyan, Attorney Hilario. Ang aking mga salita ay namatay habang pinapanood ko ang mga galaw ni Wanda. Nang mas malapit, may kinuha siyang maliit, isang maliit na paket o sobre, habang sumusulyap sa paligid upang matiyak na walang nanonood sa kanya. Pagkatapos, nang may practiced smoothness, inilipat niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking wine glass. Tumigil ang aking hininga. Isang pinong pulbos ang nahulog mula sa packet sa aking inumin. Mabilis, sinasadya, hindi mapag-aalinlanganan. Lolo Ben, nandyan ka pa ba? Oo, nandito ako. Ang aking boses ay naramdaman na malayo kahit sa sarili ko. Hinihalo ni Wanda ang aking wine glass sa isang cocktail stirrer. Pinapakalat ang anumang idinagdag niya. Dapat ba tayong mag-schedule ng panghuling tawag bago ang wire transfer sa Lunes? Ibinulsa ni Wanda ang walang laman na packet at stirrer.
Pagkatapos ay lumayo sa mesa ng may parehong kaswal na kagandahan na kanyang nilapitan. Walang ibang nakapansin. Ang mga bisita ay nanatiling absorbed sa kanilang mga pag-uusap, ganap na walang kamalayan na may isang tao na naglagay lang ng lason sa aking inumin. Atasyan Hilario, humihingi ako ng paumanhin, ngunit may isang bagay na apurahan na lumabas dito. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig, hawak ang telepono. Maaari ba nating tapusin ang lahat ng bagay sa unang bagay sa Lunes ng umaga? Oo naman. I-enjoy mo ang iyong pagdiriwang, Lolo Ben. Pinaghirapan mo iyan. Sa pamamagitan ng bintana, pinanood ko si Wanda na muling sumali sa pangunahing grupo ng pag-uusap. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at natural. Nagposisyon siya sa sarili kung saan maaari niyang obserbahan ang drink table habang lumilitaw na engaged sa ibang mga bisita. Ang aking isip ay nag-raced sa mga implikasyon. Ang pagkakasundo, ang mga paumanhin, ang perpektong pagganap ng manugang, lahat ay kinakalkulang manipulasyon na humahantong sa sandaling ito. Hindi sila narito upang ipagdiwang ang aking tagumpay. Sila ay narito upang tiyakin na hindi ako mabubuhay upang tamasahin ito. Si Danilo ay tila tunay na walang kamalayan, nakikipag-ugnayan pa rin sa animated na pag-uusap kay Jess. Ang kanyang repormasyon ay lumitaw na tunay na nangangahulugang si Wanda ay nag-ooperate ng walang kaalaman niya. Ginamit niya ang kanyang lehitimong pagkakasala sa komprontasyon kahapon bilang takip para sa kanyang sariling nakamamatay na plano. Ang wine glass ay nakaupo ng inosente sa mesa, hindi mapag-aalinlanganan mula sa anumang iba pang inumin sa party, ngunit alam ko kung ano ang nilalaman nito ngayon. Isang higop ay magiging sapat, anumang lason na ginamit niya ay malamang na mabilis kumilos at dinisenyo upang gayahin ang atake sa puso o stroke, isang mayamang at 35 taong gulang na lalaki na nagdiriwang sa alkohol. Sino ang magtatanong ng isang biglaang medical emergency? Ngunit gumawa siya ng isang kritikal na pagkakamali. Hindi niya napagtanto na nanonood ako. Huminga ako ng malalim, itin-straightened ang aking mga balikat at naghanda na bumalik sa party. Ang laro ay nagbago ng ganap, ngunit hawak ko ang kalamangan ngayon. Inakala ni Wanda na nagpapatupad siya ng isang perpektong pagpatay. Sa halip, inihayag niya lang ang sarili bilang kaaway na kailangan kong talunin. Oras na para baligtarin ang mga mesa sa aking would-be killer. Ang pagbabalik sa terrace, pinanatili ko ang parehong mainit ng ngiti na suot ko buong gabi, bagaman ang aking puso ay humahampas laban sa aking mga tadyang. Si Wanda ay tumingala habang muli akong sumasali sa grupo. Ang kanyang mga mata ay agad na sinusubaybayan patungo sa drink table kung saan naghihintay ang aking poisoned wine. Naayos na ba ang lahat sa mga detalye ng pagsasara? Tanong niya ng may perpektong kawalang kasalanan. Ilang panghuling paperwork formalities lang, sagot ko. Gumagalaw ng natural patungo sa aking karaniwang posisyon. Walang hindi makapaghihintay hanggang Lunes ng umaga. Ang lason ay hindi nakikita, walang amoy, marahil ay walang lasa. Professional grade na nila yon upang gayahin ang natural na sanhi. Ngunit minamaliit ni Wanda ang kanyang target. Nakaligtas ako ng 30 taon sa mapagkumpetensyang negosyo sa pamamagitan ng pananatiling 3 galaw sa unahan ng mga taong sumusubok na sirain ako. Lolo Ben, hindi ba tayo dapat magkaroon ng tamang toast para sa iyong pagre-retiro? Ang mungkahi ni Wanda ay nagdala ng banayad na pagkaapurahan. Lahat ay naghihintay na opisyal na ipagdiwang ang iyong tagumpay. Masigasig na tumango si Jess. Oo naman, ang sandaling ito ay nararapat sa champagne at mga talumpati. Mukhang ito ang perpektong sandali kasama ang pamilya at mga kaibigan na magkasama. Patuloy ni Wanda, nagtatayo ng momentum. Ang iyong wine glass ay nandoon, handa na para sa toast. Nagtutulak siya patungo sa pagpapatupad ng paglalason nang may kinakalkulang pressure na disguised bilang sigasig sa party. Ang bawat salita ay dinisenyo upang makuha ang baso na iyon sa aking mga labi ng mabilis. Napakahusay na ideya, sumang-ayon ako kaagad. Ngunit una, Danilo at Wanda, maaari ba ninyo akong tulungan sa isang bagay sa kusina?
Gusto kong kunin ang espesyal na bote ng Damprenon na tinalakay natin, ang 1996 vintage, at ang magagandang kristal na champagne flutes para sa tamang seremonya. Nag-straighten si Danilo na may halatang kasiyahan sa pagiging kasama sa paghahanda. Oo naman, Tay. Alam mo kung saan nakaimbak ang lahat ng mas mahusay kaysa sa amin. Gagawin nitong mas espesyal ang toast, I added. Ginagawang mahalaga at host-like ang kahilingan. Paglahok ng pamilya sa setup ng pagdiriwang. Habang nagtungo sila sa loob ng magkasama, bumaling ako kay Hernan nang may practiced casualness. Hernan, paano ka nag-a-adjust sa pagre-retiro mula sa pagtuturo? 35 taon sa edukasyon. Iyan ay kahanga-hangang dedikasyon. Ang mga mata ni Hernan ay nagningning sa sigasig na laging ipinapakita ng mga edukador na tinatalakay ang kanilang mga karera. Well, ang transition ay naging kamangha-mangha. Pagkatapos ng 3 dekada ng mga schedule ng Setyembre, nag-a-adjust pa rin ako sa flexible time. Habang nagsasalita siya, nag-gestured ng expressively tungkol sa mga hamon sa pagre-retiro. Lumapit ako sa drink table. Ang wine glass ni Hernan ay nakaupo 18 na pulgada mula sa akin. Katulad na hugis, magkaparehong pulang wine, sapat na malapit na pagpoposisyon para sa isang mabilis na pagpapalit. Napag-isipan ba ninyo ni Martha ang tungkol sa paglalakbay? I continued. Pinanatili siyang engaged habang nag-scan ng mga posisyon ng bisita. Si Jess ay malalim sa pag-uusap kay Frank tungkol sa market trend. Sina Sarah at Martha ay nagtalakay ng pagpaplano ng hardin. Ang ibang mga bisita ay natural na absorb sa kanilang sariling mga talakayan. Walang nanonood sa drink table. Oo, nagpaplano kami ng isang biyahe upang bisitahin ang mga national park, masigasig na patuloy ni Hernan. Yellowstone muna, pagkatapos ay marahil ang Grand Canyon. Sa isang maayos na galaw, ipinagpalit ko ang mga baso. Ang untainted wine ni Hernan ay lumipat sa aking karaniwang posisyon. Ang aking poisoned glass ay lumipat sa isang lugar. Ang pagpapalit ay tumagal ng 30 segundo at mukhang natural na table rearrangement sa panahon ng pag-uusap. Iyan ay maganda. Ang mga Western Park ay kahanga-hanga sa oras na ito ng taon, sagot ko, bahagyang lumayo sa mesa. Habang ipinagpatuloy ni Hernan ang kanyang kwento tungkol sa pagpaplano ng pagre-retiro, ang aking pulso ay unti-unting tumatag habang lumipas ang agarang panganib. Ang lason ni Wanda ay naghihintay na ngayon sa baso ni Hernan sa halip na sa akin. Ang matamis na kabalintunaan ng paggamit ng sarili niyang biyenan bilang isang hindi nakakaalam na shield ay naramdaman na perpektong angkop. Si Danilo at Wanda ay lumabas mula sa kusina na nagdadala ng Dampren at kristal na flutes. Ang kanilang mga mukha ay maliwanag sa pag-asa ng darating na pagdiriwang. Ang lahat ay handa na para sa tamang toast, inihayag ni Danilo. Inilagay ang champagne bottle sa mesa ng may seremonya. Ang tingin ni Wanda ay agad na lumipat sa drink table. Kinukumpirma na ang aking wine glass ay nananatili sa posisyon. Ang kanyang nasisiyahang ngiti ay nagbunyag ng kumpletong kumpiyansa sa kanyang binalak na tagumpay. Perpektong timing, I declared, gumagalaw patungo sa aking switched glass habang nanonood sa umaasa na mukha ni Wanda. Gawin nating hindi malilimutan ang toast na ito. Nagposisyon siya sa sarili upang obserbahan ang aking pag-inom, sabik na masaksihan ang mga epekto ng lason. Ang kanyang ama ay umupo sa tabi ng kanyang nakamamatay na baso, ganap na walang kamalayan na ang kanyang anak na babae ay sumubok lang na patayin ang kanyang host, gamit siya bilang isang hindi sinasadyang kasabwat. Lahat pakiusap ay magtipon sa paligid. Sumigaw ako. Itinaas ang baso na dapat ay pumatay sa akin. Ang kabalintunaan ay katangi-tangi. Inakala ni Wanda na pinapanood niya ang kanyang biktima na lumalapit sa kamatayan nang inayos niya lang ang kanyang sariling ama para sa kapalaran na inilaan niya para sa akin. Oras na para magsimula ang tunay na entertainment ng gabi. Ang lahat ay nagtipon ng may pag-asa sa paligid ng eleganteng set na mesa. Ang mga baso ay itinaas sa pag-asa ng aking talumpati sa pagre-retiro. Ang sandali ay naramdaman na perpekto, kandila na sumasayaw sa kristal, mga kaibigan at pamilya na nagkakaisa sa pagdiriwang. Ang malambot na hangin ng gabi ay nagdadala ng pangako ng mga bagong simula.
Mga kaibigan, ito talaga ang pinakamakabuluhang gabi ng aking buhay. Tumayo ako ng may kumpiyansa, naguutos ng atensyon habang sa loob ay naghahanda para sa drama na malapit ng magbukas. 30 taon ng pagtatayo ng isang bagay mula sa wala, at narito ako, napapalibutan ng mga taong mahalaga. Si Wanda ay nagposisyon sa sarili na may malinaw na pagtingin sa aking wine glass, ang kanyang mga mata ay maliwanag sa pag-asa. Wala siyang ideya na ang kanyang maingat na binalak na pagpatay ay malapit nang maging kanyang pampublikong pagbagsak. Ang inyong pagkakaibigan at suporta ang nagparamdam na posible ang tagumpay na ito, I continued, nag-scan ng mga mukha na sumuporta sa akin sa pamamagitan ng mga dekada ng pakikibaka. Ngayong gabi, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa katapatan, tungkol sa tiwala, tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Ang pagbabago sa aking tono ay nakakuha ng ilang atensyon. Itinaas ni Jess ang isang kilay. Naramdaman ang isang bagay na naiiba sa aking karaniwang pattern ng pagsasalita. Natutunan ko na hindi lahat ng nag-aangkin na mahal ka ay talagang ginagawa. Ang aking tingin ay gumalaw ng sadyang patungo kay Wanda na ang kumpiyansa ng ngiti ay bahagyang natigilan. Ang ilang mga tao ay nakikita ang tagumpay at iniisip lamang kung ano ang maaari nilang kunin mula rito. Yumuko si Danilo, nalito sa lumalaking tensyon sa kung ano ang dapat ay isang celebratory moment. Ang ibang mga bisita ay nagpalitan ng sulyap, hindi sigurado kung saan patungo ang talumpating ito. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng narito ngayong gabi ay nagbabahagi ng tunay na pagmamahal na iyon. Huminto ako, hinayaan ang bigat ng aking mga salita na manirahan sa tahimik na pagtitipon. Sa katunayan, may isang tao sa mismong mesa na ito ang sumubok na lasunin ako ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mga nagulat na hininga ay kumalat sa gitna ng karamihan. Ang mukha ni Wanda ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nagdart sa pagitan ko at ng drink table habang sinubukan niyang iproseso kung paano nagkamali ang kanyang plano. "Hernan, tumigil ka!" Sumigaw ako habang itinataas niya ang kanyang wine glass patungo sa kanyang mga labi. "Huwag mong inumin ang wine na iyan. Naglalaman yan ng lason." Naka-freeze si Hernan sa gitna ng galaw. Ang baso ay nanginginig pulgada mula sa kanyang bibig. Sa paligid ng mesa, ang mga bisita ay umatras sa takot. Ilang inilapag ang kanilang sariling mga inumin sa alarma. "Ano ang pinag-uusapan mo?" Tumayo si Danilo. Ang kanyang boses ay pumutok sa pagkalito. "Tay, ano ang nangyayari? Wanda? Gusto mo bang ipaliwanag kung ano ang inilagay mo sa aking wine glass?" Bumaling ako upang harapin siya ng direkta. Ang aking boses ay nagdadala ng awtoridad ng ganap na katiyakan. Nakita-kitang nagdagdag ng isang bagay mula sa isang maliit na paket habang nakikipag-usap ako sa telepono sa loob. Hinalo mo iyon, pagkatapos ay ibinulsa ang ebidensya kaagad pagkatapos. Iyan ay talagang katawa-tawa. Ang boses ni Wanda ay tumaas ng may takot. "Bakit ko lalasunin ng sino man? Baliw ito." Ngunit ang kanyang mukha ay nagtaksil sa lahat. Ang kulay ay umaagos mula sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ang likod ng kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nagkalkula ng mga ruta ng pagtakas kahit na nagprotesta siya ng kawalang kasalanan. Lumingon ka upang tiyakin na walang nanonood. Patuloy ko ng walang tigil. "Hinalo mo iyan. Pagkatapos ay ibinulsa ang ebidensya kaagad pagkatapos." Tinitigan ni Danilo ang kanyang asawa nang may lumalaking takot. "Wanda, sabihin mo sa kanya na nagkakamali siya. Sabihin mo sa lahat na ito ay isang uri ng pagkakamali. Siyempre ito ay isang pagkakamali," snap niya. Ngunit ang kanyang boses ay nagdala ng desperasyon ngayon. "Lolo Ben, siguro nakita mo ang iba. Tumutulong lang ako sa mga inumin." Si Hernan ay hawak pa rin ng poisoned glass. Nakatingin dito ng may dawning na pag-unawa kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Si Martha ay humawak sa kanyang braso. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. "Sige," sabi ko ng kalmado. "Ayusin natin ito ng siyentipiko. Dadalhin natin ang wine na iyan sa isang laboratorio para sa pagsusuri.
Kung nagkakamali ako, hihingi ako ng paumanhin ng publiko sa lahat ng narito. Kung tama ako, inabot ko ang baso ni Hernan. Ito ay magpapatunay ng attempted murder. Hayaan mo lang akong isecure ang ebidensya na ito. Si Wanda ay lumapit ng may biglaang desperasyon. Ang kanyang kinakalkulang fasad ay ganap na bumagsak. Hindi mo maaari. Siya ay nadapa laban sa binti ng mesa ng may theatrical clumsiness. Ang kanyang kamay ay tumama sa wine glass. Ang kristal ay nabasag laban sa bato. Ang pulang wine ay sumabog sa buong terrace. Ang ebidensya ay nawasak sa isang accidental moment. Oh, hindi! Huminga si Wanda. Ang kanyang pagganap ay hindi nakakumbinsi. Ang clumsy ko, humihingi ako ng paumanhin. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Maging si Danilo ay nakatitig sa kanyang asawa ng may hindi nakatagong hinala. Ang ganda ng timing, sabi ko ng tahimik. At naunawaan ng lahat kung ano talaga ang nasaksihan nila. Ang basag na baso ay kumikinang sa liwanag ng kandila na parang nakakalat na diamante sa stone terrace. Lumuhod si Wanda sa tabi ng gulo. Nagpapakita ng pagsubok na linisin habang iniiwasan ang mga accusatory stare ng lahat. Hindi iyon aksidente, Wanda. Tumayo ako sa ibabaw niya. Ang aking boses ay nagdadala ng bigat ng ganap na paghuhusga. Sinira mo ang ebidensya dahil alam mo kung ano ang ibubunyag ng pagsusuri sa laboratorio na iyon. Hindi ko kailangang makinig sa mga ligaw na akusasyon na ito. Siya ay tumalon sa kanyang mga paa. Ang kanyang composure ay sa wakas ay ganap na bumagsak. Ang maskara ay nagstrik pababa sa kanyang mga pisngi habang ang takot ay pumalit sa pagkalkula. Baliw ito? Danilo, papayagan mo ba siyang magsalita tungkol sa akin sa ganitong paraan? Ngunit si Danilo ay nakatitig sa kanyang asawa nang may dawning na pagkilala. Ang demand sa pera kahapon, tinulak mo akong humingi ng 50 milyon. Sinabi mo na nararapat namin iyon kaagad. Kailangan mo ng tulong sa iyong utang. Si Wanda ay suminghot, pagkatapos ay nahuli ang sarili na nagbubunyag ng masyadong marami. Anong utang? Tahimik na tanong ni Hernan, ang kanyang boses ay mabigat sa pagkabigo. Wanda, ano ang ginawa mo? Lumapit si Jess, ang kanyang lawyer instincts ay engaged. Lolo Ben, ano talaga ang nasaksihan mo? Nakita ko siyang nagdagdag ng pulbos mula sa isang maliit na packet sa aking wine glass habang ako ay nasa telepono sa loob. Hinalo niya iyon, tumingin sa paligid upang tiyakin na walang nakapansin. Pagkatapos ay ibinulsa ang ebidensya. Nag-gestured ako patungo sa sirang baso. Nang nag-alok ako ng laboratory testing, agad niyang sinira ang patunay. Tumango si Sarah ng may kalungkutan. Ang timing ng aksidente na iyon ay kapansin-pansing maganda. Ang mga mata ni Wanda ay nagdart sa pagitan ng mga mukha na nakapaligid sa kanya. Ang mga bisita na sandali lang ang nakalipas ay tinanggap siya ng mainit. Ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pagkasuklam at hinala. Maging si Danilo ay umaatras, lumilikha ng pisikal na distansya habang lumalaki ang emosyonal na distansya. Hindi namin kailangang manatili dito at mainsulto. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa isang kalapit na upuan. Ang kanyang mga galaw ay matalas sa desperasyon. Danilo, aalis na tayo ngayon. Wanda, sandali. Si Danilo ay mukhang napunit sa pagitan ng asawa at ama, ngunit ang ebidensya ay napakalaki. Siguro dapat tayong magpaliwanag. Walang dapat ipaliwanag dahil wala akong ginawang mali. Ngunit ang kanyang boses ay nagdala ng shrill edge ng trapped guilt. Halika na, uuwi na tayo. Nag-stalk siya patungo sa bahay, ang kanyang matataas na takong ay tumutunog ng galit laban sa bato. Si Danilo ay sumunod ng nag-aatubili, sumusulyap pabalik na may isang ekspresyon ng nalilitong kahihiyan. Tay, ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang totoo ay magiging isang magandang simula, sagot ko, ngunit hindi nang walang kabaitan. Kapag handa ka na itong marinig. Sina Hernan at Marta ay nanatiling naka-freeze sa pamamagitan ng drink table. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa heartbreak at kahihiyan. Sa paligid namin, ang mga bisita ng party ay nagbulungan sa kanilang sarili. Pinoproseso ang dramatikong pagbubunyag.
na sumira sa kung ano ang dapat ay isang perpektong pagdiriwang. Ang mga pinto ng kotse ay sumara sa driveway ng may katapusan. Isang makina ang umungol sa buhay, pinaref ng hindi kinakailangan ng malakas sa isang ekspresyon ng frustrated rage. Ang mga gulong ay sumigaw laban sa aspalto habang ang BMW ni Danilo ay nawala sa gabi, nagdadala palayo sa mga kriminal na sumubok na sirain ang aking pagre-retiro bago ito magsimula. Ngunit sina Hernan at Marta ay nanatili sa likod, ang kanilang mga balikat ay yumuko sa kahihiyan, nakaharap sa pagkasira ng kung ano ang pinaniniwalaan nilang masayang kasal ng kanilang anak na babae sa isang matagumpay na lalaki. Ang sirang baso ay humampas sa ilalim ng aking mga paa habang gumalaw ako upang aliwin sila. Dahil hindi tulad ng kanilang anak na babae, ang mga ito ay mabubuting tao na nahuli sa mga pangyayari na lampas sa kanilang kontrol. Humihingi ako ng paumanhin, bulong ni Hernan, ang kanyang boses ay pumutok. Wala kaming ideya na kaya niya ang isang bagay na tulad nito. Ang katarungan ay naihatid, ngunit ngayon ay dumating ang mas mahirap na gawain ng pagpapagaling. Ang mga sugat na laging iniiwan ng pagtataksil. Ang katahimikan ay humaba sa buong teres na parang isang mabigat na kumot. Nabasag lamang ng malayo na tunog ng kotse ni Wanda na nawawala sa gabi. Ang sirang baso ay kumikinang sa gitna ng nakakalat na patak ng poisoned wine, ebidensya ng pagtataksil na muntik ng sirain ang lahat. Si Hernan ay nakatayo ng walang galaw, pinoproseso pa rin kung gaano siya kalapit sa kamatayan sa mga kamay ng kanyang sariling anak na babae. Si Martha ay nagdab sa kanyang mga mata, gamit ang isang tissue, ang kanyang tahimik na paghikbi ay nagdadala ng mga dekada ng parental heartbreak. Kami ay labis na humihingi ng paumanhin, Lolo Ben. Ang boses ni Hernan ay nanginginig sa kahihiyan at pasasalamat. Iniligtas mo ang aking buhay ngayong gabi. Nagkulang kami bilang mga magulang sa ilang paraan. Ito ang aming responsibilidad. Hernan, Martha, tingnan ninyo ako. Lumapit ako, naglalagay ng isang magiliw na kamay sa balikat ng matandang lalaki. Hindi ito ang inyong kasalanan. Kayo ay mabuti, disenteng tao. Si Wanda ay gumawa ng kanyang sariling mga pagpili. Hindi ninyo siya pinalaki upang maging isang kriminal. Ngunit siguro may napalampas kami, bulong ni Martha. Ang ilang senyales na maaari siyang gumawa ng ganoong kahilahilakbot na bagay. Ang kasamaan minsan ay nagsusuot ng perpektong maskara, malambot na sabi ni Sarah, sumasali sa aming maliit na bilog. Wala sa amin ang naghinala sa kanyang tunay na kalikasan hanggang ngayong gabi. Lumapit si Jess na may isang maliit na brush at dustpan, tumutulong na linisin ang sirang ebidensya. Lolo Ben, ang iyong mabilis na pag-iisip ay nagligtas sa buhay ni Hernan. Paano mo nalaman kung ano ang nangyayari? Purong pagkakataon, I admitted. Ako ay nasa bintana na nakikipag-usap sa negosyo nang makita ko siyang nagdagdag ng isang bagay sa aking wine. Sa una, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hinawakan mo ang sitwasyong iyon ng may hindi kapanipaniwalang kagandahan, dagdag ni Frank Lopez. Ang kanyang banker's instincts ay nagpapahalaga sa strategic thinking sa ilalim ng pressure. Karamihan sa mga tao ay magpapanik o kokomprontahin siya kaagad. Ang ibang mga bisita ay unti-unting sumali sa aming pag-uusap. Ang kanilang unang pagkabigla ay nagbago sa paghanga para sa kung paano ko protektahan ang isang inosenteng tao habang inilalantad ang isang mamamatay tao. Ang catering staff ay tahimik na pinalitan ang mga sirang item at nagdala ng mga sariwang baso, tumutulong na ibalik ang order sa chaos. Iniisip ko kung paano niya hinikayat ang toast na yon. Naobserbahan ni Martha Ramos nang may panginginig. Sabik siyang panoorin kang uminom ng lason. Ngunit minamaliit niya ang katalinuhan ni Lolo Ben, sagot ni Dr. Cruz. At ngayon sina Hernan at Martha ay ligtas. Iyon ang pinakamahalaga. Itinaas ni Hernan ang kanyang bagong baso patungo sa akin. Ang kanyang kamay ay mas matatag ngayon. Sa isang tao na nagpatunay na ang mabuti ay maaaring magtagumpay laban sa masama, kahit sa loob ng mga pamilya. Kay Lolo Ben, umalingaw-ngaw ang grupo, ang kanilang mga boses ay nagdadala ng tunay na init at respeto. Ngunit itinaas ko ang aking sariling baso patungo kina Hernan at Martha sa halip sa mga taong nagpapakita ng kagandahan sa ilalim ng imposibleng mga pangyayari. Hernan at Martha,
Maligayang pagdating kayo sa aking buhay palagi. Itinuro sa akin ngayong gabi ang pagkakaiba sa pagitan ng pamilya na ipinanganak ka at pamilya na pinili mo. Ang luha ni Martha ay lumipat mula sa kalungkutan tungo sa pasasalamat. Hindi kami karapat-dapat sa iyong kabaitan pagkatapos ng sinubukan ng aming anak na gawin. Ang mga pagpili ng inyong anak na babae ay nagre-reflect sa kanyang karakter, hindi sa inyo, sagot ko ng matatag. Nanatili kayo nang tumakas siya. Hinarap ninyo ang katotohanan ng pumili siya ng kasinungalingan. Iyan ay nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa inyong mga puso. Habang umuusad ang gabi, ang mga pag-uusap ay unti-unting bumalik sa pagdiriwang. Ang attempted murder ay naging isang kwento ng katarungan na naihatid, pagkakaibigan na napatunayan at karunungan na ginantimpalaan. Si Hernan ay nagbahagi ng mga alaala ng aking pagiging mapagbigay sa paglipas ng mga taon. Nagpinta ng isang larawan ng pare-parehong karakter na nagparamdam sa pagtataksil ni Wanda na mas nakakagulat sa pamamagitan ng kaibahan. Inisponsor mo ang mga computer camp tuwing tag-init, sinabi ni Hernan sa ibang mga bisita. Hindi kailanman gusto ng kredito, naniniwala lang na ang edukasyon sa teknolohiya ay maaaring magbago ng buhay. Iyan ang Lolo Ben na kilala namin, kinumpirma ni Jess. Ang tagumpay ay hindi kailanman nagbago ng kanyang mga halaga. Pagsapit ng 10 Hafara, ang huling bisita ay umaalis ng may mga pangako na manatiling konektado sa panahon ng aking pagreretiro. Si Hernan at Martha ay nagpilit na tumulong sa panghuling paglilinis, ang kanilang paraan ng pag-ambag ng isang bagay na positibo pagkatapos ng mapanirang gawa ng kanilang anak na babae. Nakatayo sa aking terrace habang tinatapos nila ang paglilinis ng mga mesa, sinuri ko ang eksena ng aking tagumpay. Ang katarungan ay naihatid ng walang legal na komplikasyon. Isang inosenteng tao ang protektado. Ang mga toxic relationship ay naputol ng malinis. Pinakamahalaga, ang aking pagreretiro ay nagsisimula ng may ganap na kaliwanagan tungkol sa kung aling mga relasyon ang nararapat sa aking oras at kung aling mga tao ang kumita ng kanilang lugar sa aking piniling pamilya. Ang mga kontrata para sa aking 320 milyon na pagbebenta ay nakaupo ng ligtas sa aking study, naghihintay na punduhan ang mga adventure sa mga taong nagpapahalaga sa akin para sa mga dahilan na lampas sa pera. Bukas ay magdadala ng mga bagong posibilidad, libre mula sa manipulasyon at maling katapatan. Pinatunayan ngayong gabi na ang karunungan, pasensya at mabilis na pag-iisip ay maaaring talunin maging ang pinakakinakalkulang kasamaan at minsan ang pinakamahusay na paghihiganti ay simpleng pagpapaalam sa mga kriminal na ilantad ang kanilang sarili sa lahat ng mahalaga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Naihatid na ang hustisya. Ang mga kontrata ko sa 320 milyon. Ligtas na. Simula na ng retirement ko. Napatunayan ngayong gabi na ang karunungan, pasensya at mabilis na pag-iisip ay pwedeng talunin ang masamang balak. Ang pagtataksil, nagbigay lang sa akin ng mas malinaw na paningin. Nakita ko na kung sino ang tunay na pamilya. Hindi yung walang utang na loob na ipinanganak mo, kundi yung pinipili mo. Ang pinakamagandang paghihiganti, yung makita mo silang sumira sa sarili nilang buhay sa harap ng lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like ang video, subscribe sa channel at mag-share ng inyong mga kwento sa comments. Sa susunod na kwento, click lang sa box. Maraming salamat sa inyong panonood.